Ayan, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay December 3, 2024 at ang oras ay 9:15 p.m. Una at higit sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Akin mo na siyang itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, katotohanan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta lahat ang mga kapatiran? Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga taong laging nandyan para sa ating misyon, patuloy na naniniwala, nagtitiwala, nagmamalasakit, nagsasakripisyo para sa ating mga misyon. Kumusta kayong lahat mga kapatid? Ang dami ng mga pangyayari. Kaliwat kanan, ayan pa rin ang krisis sa ating politika. Sa pagkakataon na ito, dalangin ko muna ang lahat ng mga kapatiran, lalo na ang mga kapatid na naniniwala, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dalangin ko sa inyong mga kapatid ko, anuman ang mga nararamdaman ninyo ngayon, na hindi maganda, physically, mentally, spiritually, siya ang magbibigay sa inyo ng buong kalakasan ng mga bagay na ito. Mga kapatid, December 3 tayo ngayon. November 30, 2024, gabi yon. Sabi ko sa inyo, si Lidimin Canoto, hindi ako nagba-vlog, hindi ako katulad ng iba na bayaran mga vlogger para siraan ang sinuman ang kanilang sisiraan. Ako'y nalulungkot dahil may mga ganito palang eksena, but this time, hindi tayo magpo-focus doon. November 30, idinaan ko lang siya sa TikTok. Sabi ko sa inyo ang isang Lidimin minsan pabaliw-baliw lang sa inyo. Ngunit para sa lahat ng aking mga taga-subaybay, batid ninyo, sinabi ko na sa inyo, hindi ako nagkulang ng paalala sa inyong lahat. Idinaan ko siya sa pagsayaw-sayaw ng title nun, Earthquake, no? December 3, nangyari yung Taal Volcano. Alam niyo mga mahal kong kapatid, let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Mabuti o masama, iipunin tayo ng Diyos upang lilipunin. Uulitin ko, mabuti o masama, iipunin tayo ng Diyos upang lilipunin. At lahat ng may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Itong lahat na nangyayari ngayon, hindi pa yan. Hindi pa yan. Katulad ng sinasabi kong paalala sa inyo. Before the end of this year, marami ang magaganap. Ganun pa man, mga mahal kong mga kapatid, makinig kayong lahat. May nagtanong sa akin kung galit ba daw ako kay Madam VP Sara Duterte. Hindi po ako galit
kay Madam Sara Duterte. At hindi rin po ako maka-PBBM. Ang sa atin lang, doon tayo sa tama. Kaya kahit anong alok sa akin ng iba dyan, never ninyong maialok si Lidimin sa mga katarantaduhan ninyo. Katulad ng sinasabi ko, pagdating, unahin ko muna sa mahal nating Pangulong PBBM. Bagamat kaliwa kanan, nakita naman natin bagamat kaliwa kanan ang paghatak sa kanya pababa, ano man ang sasabihin ninyo, ako personally, ano man ang naririnig ko, malaki pa rin po ang tiwala ni Lidimin sa ating mahal na Pangulong PBBM sa kanyang kakayanan. At nawa, kung ano man ang inyong mga nais makita sa kanya, sana makita nyo muna ang inyong mga sarili. Uulitin ko, anuman ang hinahanap ninyo sa ating mahal na Pangulong PBBM, sana lang makita nyo muna ang inyong mga sarili. Pagdating sa ating mahal na PBBM, katulad ng sinasabi ko, hayaan ninyo, huwag kayong magmadali, Huwag kayong magmadali. Kayo naman kasi nagmamadali kayo eh. Hayaan nyo siya. Darating yan. Ano bang sinabi ko nung nakarang vlog? Nung nakaraan pa. Dumating man ang punto na kusang mag-step down ang ating mahal na Pangulong PBBM, hindi niya yan kawalan. At hindi po niya yan ibig sabihin na he is a loser, because he is the sign of his victory. Why? Bago siya, dumating man ang part na magkusa siyang step down, panalo pa rin siya. Why? Ibig sabihin, maging siya ay nahanap na rin niya ang kanyang sarili at natanggap na niya ang buong katotohanan. At higit sa lahat, natagpuan na niya ang kanyang matagal nang hinahanap. Okay? Wala ka ibang ginawa kundi sige na lagrali, sige na lagrali, sige na lagrali. Katulad ng sinasabi ko, ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Pang ilang beses nyo na ba yang gi-attempt ang People's EDSA, Part 2. Nung una, gi-funky town kayo. Alam nyo ba na yung pagbuga ngayon ng Taal Volcano, malaki ang posibilidad niyan. Let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Hindi ako nagkulang sa inyo ng paalala. Tapos, kung ano na naman mangyari, ang sisihin nyo na naman, walang iba kung hindi ang gobyerno natin o ang ating mahal na PBBM. Okay? Isipin nyo na lang, ano man mangyari, ano man ang mangyayari, kaya ba kayong sagutin ng mga nangako sa inyo dyan? Kaya ba kayong sagutin? Baka i-deny pa kayo. Paalala ni Lidimin yan. Okay. Dito tayo sa part ni Madam Sara Duterte. Personally, kung Duterte ang pag-uusapan, marami akong bagay na pinasalamatan sa panahon ng dati nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung tatay na naging presidente natin. Okay? Marami din akong bagay na na-appreciate sa kanya. But this time, mga mahal kong kapatid, ngayon ko lubos na unawaan talaga
bakit ako pinabalik sa Mindanao? Kung sa bagay, may kasabihan, ang hindi marunong sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Bumalik ako ng Mindanao at nag 1 year ako dito noong October 18, 2023 ako bumalik dito. So 1 year na ang nakalipas. Ngayon ko lubos na unawaan kung bakit pinabalik ako dito sa lugar na ito. Dahil may kinalaman ito ngayon sa nangyayari ng kaguluhan ng ating bansa. Itong political crisis, itong nangyayari ngayon, para sa kaalaman ng lahat, no? Kasi hindi naman lahat ng taga Mindanao ay sumusuporta at maka Duterte, no? Hindi naman lahat, parang panahon lang ng eleksyon yan. Hindi naman lahat ay bumoto sa kanya, no? Ako, isa na ako doon. I admit myself, isa na ako doon, no? Isa na ako doon. To make the story short, no? Itong kaguluhan na nangyari sa political crisis natin ngayon, for me uulitin ko, for me, in my own opinion, sinasamantala din ito ng side dito sa kabila. Prangkahan na. Why? Ako kasi mismo dito kasi sa loob ng pamamahay ko, gidiscuss yan, which is doon sila nagkamali sa akin. Why? Dahil ito yung sinasabi ko, mga kalihim-lihiman ng kaloob-looban nyo, ang Diyos kasi ang maghahayag. Through one of introducing himself that he is the one of the commander of the MNLF, okay? Dito gidiscuss ang plano that sa side ng mga Duterte, they have to plan para ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Okay, babalik tayo doon sa Hiwalayan Blues. Maliwanag naman ang sinabi ng Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatanda na ginawa ng inyong mga ninuno. At huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh ang makakalaban. Anong bottom line natin dito? Kung si PBBM ay lagi ninyong sinasabihan, wala na yata akong narinig sa inyo ng hindi maganda kung hindi kayo na lahat ang tama. Hinahanap ninyo, may hinahanap kayong karakter ng isang PBBM, pero sa inyong mga sarili, sa palagay ko, hindi nyo pa lubusan nakikilala ang inyong mga sarili. Okay, go back to Duterte issue. Alam niyo pagdating sa kanila, ginamit, no, malaki ang nakita na observe ko lang. Ginamit ang pagkakataon para matakpan ang tunay na agenda that ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Mga mahal kong kapatid, sa kalagayan natin ngayon sa ating political crisis, ano't ano man, para po sa akin, may magandang naidulot pa rin ito para sa atin. Ano yon? Number 1, this is the right time para pag-usapan na maibalik talaga sa Maharlika Kingdom of God. Sulu Empire kasi tayo, okay? To make the story short, no? To make the story short, sa halip na i-insist ninyo na mahiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas, bakit hindi na lang isulong ang tinatawag na parliamentary government? Okay? Ito yung iba ang mamumuno sa Luzon as a president, iba sa Visayas, iba sa Mindanao, ngunit subalit datapwat, meron tayong pinakamataas na yan naman sila ay under ng yung tatlo na yan is under yan ng isa. At sino yung not under na imamanipula ka, kung hindi, naka-umbrella ka. Mga mahal kong kapatid, this is the right time, no?
para buksan at pag-usapan ang tungkol sa Royal Kingdom natin. Dahil itong issue na nangyayari sa political crisis, I think this is the right time, this is the right chance para mapag-usapan ang tinatawag na maibalik sa Royal Kingdom. For me, believe me or not, kahit sino pa ang presidente na uupo dyan, as long as hindi maibalik ang Royal Kingdom, lagi pa rin nagkakaroon ng kaguluhan ng ganyan. Sana mga mahal kong kapatid, itong mensahe ko ay mapag-isipan ng bawat isa. Sa halip na magrali-rali kayo dyan, na alam ko naman na kayo ay mga nire-recruit, meron tayong mga ebidensya niyan, na lidimin, baka hindi ninyo alam. From Luzon, from Visayas, from Mindanao, nakamonitor kayo kung sino-sino kayo dyan. Na, mga mahal kong kapatid, wala akong pinapanigan dito. Bayan ng pinili ng Diyos ang pinag-usapan natin, hindi sarili niyong bayan. Because kung sa biblically speaking tayo mag-uusap, maliwanag ang pangako ng Diyos dyan. Okay? At nakalagay dyan, nakasaad, ibabalik ko lahat ng kayamanang matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. Kaya nga sabi ni Dr. Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Mga mahal kong kapatid, meron tinatawag na mag-i-impeach. Alam nyo, for me, masyado nyo nang pinagulo ang mundo ng politika. And I assure you, the both sides, the vice versa, maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi ang panukala ninyo ang masusunod, kung hindi panukala ng Diyos. Ano yung panukala ng Diyos? Mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Ito ay ipairal ang kanyang katarungan. Mga mahal kong kapatid, December tayo ngayon. Let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Humanda kayong lahat. Matira, matibay. At katulad ng sinasabi ko, dahil ang namumuno na ihiwalay ang Mindanao ay nagmula din dito sa Mindanao, 2025, wawasiwasin, aalugin, hahampasin ang halos Kamindanawan. Get ready, taga Davao. Alalahanin ninyo, sa Davao ko nakita ang The Golden Holy Cross. Kung sino nakapanood yan ng The Golden Holy Cross, nakapost yan. Okay? At this time, mga mahal kong kapatid, dalangin ko muna na lahat ng may paniniwala, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ano't ano man, ligtas kayong lahat sa lahat ng mga sakuna. Dalangin ko yan. At sa lahat ng may karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, mula sa kailaliman ng inyong mga butot laman, the physically, mentally, spiritually. Dalangin ko, ang nagsugo sa akin, ang siyang magbigay sa inyo ng buong kagalingan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, si Lidimin dito sa Mindanao, batid ko at alam ko,
ang mga araw ng kaarawan habang papalapit ng papalapit ng papalapit. Batid ko, the more na ang lahat ng mga masasama ay lalong magpapakasama at ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Tibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Kung napansin nyo, ayan yung pupula ang kalangitan, ayan yung mga karagatan, naging pula, nasasabi lang naging dugo. Naalala niyo bang sinasabi ko na darating ang panahon na ang karagatan, maniwala kayo sa akin sa hindi, darating ang panahon na mawawala ng alat ang karagatan na yan. Imposible ano? Imposible sa pandinig ng ibang tao. Ngunit subalit datapwat, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ako'y nagpapaalala lamang sa inyo. Hindi ko man kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. Sumapi kayo sa akin. Remember, si Lady Mincanoto ay walang anumang sikta ng simbahan na tinatayo o kinabibilangan. At this time, mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko, always remember sa panahon nila Noe. Bagamat may mga ganong eksena, pero ngunit subalit datapwat. Si Noe ay binigyan ng mensahe ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos upang mabigyan ng paalala ang mga kapatiran. Ngunit dahil ang mga kapatid ay mapangutya, yung iba, sinasabi ng nasisiraan ng ulo si Noe, walang pinagkaiba yan sa ating panahon ngayon. Kaya, ang naniniwala, ang siya lang maliligtas. Okay? Hindi ko sinabi na ang maniwala sa akin ay maligtas. Maliwanag sinabi ko, ang maniwala, yun lang ang maliligtas. Sa ngayon, hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako, nagtatanong sa akin ng release. Lady Mincanoto declared, walang anumang marirelease na may kinalaman ang heritage account o global asset accounts. Nakakalungkot, mayroon tayong mga ilang kapatid recently lang, sunod-sunod yan sila, mga grupo organization, no? Pero kung release ang pag-uusapan, asahan ninyo the big bombastic release. More, big bombastic release. Yan ang masasabi ko sa inyo. At this time, ayan na nga yung mga volcano eruption. Ayan pa yung biglaan mga pag-ulan. Asahan ninyo, marami na namang mga iba't ibang uri ng nilalang na maglalabasan. Shukara hira lavra yarara yarara sunzana yaranay kura yara lavra kayara lasana yara lavra kada yata di jara hira lavra kada nashira yarara. Mga mahal kong kapatid, hindi ako nagkulang sa inyo. Kayong mga nasa politika, hanggang kailan kayo magkukunwari at magkukubli sa inyong mga sarili? Panahon na para ibalik nyo naman. Doon naman, pagbigyan nyo naman ang mga descendants natin. Sa ayaw at sa gusto nyo, wala kayong magagawa. Ang Diyos kasi ang kalaban ninyo. Kahit anong gagawin ninyo. Kaya doon, sa mga nagmamalaki na maraming hukbo at maraming sandata. 4 na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at elemento ng lupa.
Let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. From the north, east, west, south. Kahit sino ka pang pinakamatalino, pinakamabagsik, pinakatatakutang leader sa mundong ibabaw na ito, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Ang Diyos na kataas-taasan ang masusunod at hindi kayo. Sa pagkakataon na ito, abangan nyo ang sinasabi ko. Hayaan ninyo ng ating mahal na Pangulong PBBM. Dumating man ang araw na kusang mag-step down yan. Hindi niya yan kabiguan, kung hindi katagumpayan niya yan. At ikaw na nasa tabi ng aming mahal na Pangulong PBBM, na pinapahamak mo ang aming Pangulo. Tingnan ko lang kung hanggang saan ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ka. Walang lihim na hindi ibinubunyag. Ang Diyos na kataas-taasan ang maglalahad sa lahat. Vice versa yan. Tao nga naman, walang kakuntintuhan. Lahat gusto sa kanya. Lahat ay gustong sa kanya. Tandaan ninyo, aanihin ninyo ang kayamanan sa buong daigdig, kahit napasa sa iyo yan, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Abangan nyo to. Abangan nyo to kung sino ang malapit kay PBBM. Hihiyaw ka rin. Hihiyaw ka rin at isisigaw mo sa sarili mong bibig ang buong katotohanan. Uulitin ko. Hihiyaw ka rin. Ikaw na tunay na sumisira sa mahal naming PBBM. Ang ganda ng iyong maskara. Ngunit subalit datapat mula sa gabing ito, ikaw rin mismo ang magsisiwalat sa sarili mo. Ay. Ang tao kasi masyadong mapagmalaki sa kanilang mga sarili. Tandaan ninyo, paalala ko sa inyo, wala tayong pag-aari sa mundong ibabaw na ito. Ang binigay ng Diyos sa atin ay ang kapamahalaan. Kung akala mo, panalo ka, nagkakamali ka. Uulitin ko, sa kabila ng lahat, I, Lidimin Canoto, declared, malaki pa rin ang tiwala ko sa ating mahal na Pangulo. Para sa ating mga minamahal na mga kapatid na namumuno sa kapayapaan, nandiyan ang ating PNP, AFP, nandiyan ang ating Marine, ating Navy, ang ating mga Armed Forces, no? Mga mahal kong kapatid, mga boss, no? Pakiusap lang. Nawa manatili sa ating mahal na PBBM ang inyong suporta. No? Sa kabila ng lahat ng pangyayari, merong magandang maidulot sa ating lahat.
Uulitin ko, mahal na Pangulong PBBM, batid ko at alam ko. Kaya may nagtanong sa akin, ako ba daw ba ay maka-PBBM? Hindi. Mas pabor pa ako. Mas papaboran ko pa ang ating mahal na Pangulong PBBM kahit sasabihin niyo na kung ano-ano mga bangag-bangag dyan. Kaysa naman sa isa kong kababayan na ako mismo ang nakatuklas. Behind of it, gusto ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Hindi ba maaari na pwedeng pag-usapan? Panahon na para sa parliamentary government. Iba ang magiging presidente sa Luzon, iba ang sa Visayas at iba ang sa Mindanao. Alam nyo ba ang tunay na kahulugan ng tatlong bituin sa ating flag? One of the top secret clock with secrecy. Tatlong magkakapatid po yan. Tatlong magkakapatid yan na kung saan wala pong nakalagay sa World Bank na mga pangalan yan. Kung hindi, tatlong magkakapatid yan na yan ang may DNA. Tatlo lang, uulitin ko. Ang ibig sabihin ng tatlong bituin sa ating watawat, the Luzon, Visayas, Mindanao ay magkakapatid po yan. Dugot laman magkakapatid mo yan. Magkakapatid po yan. Kaya sino kayo para ihiwalay ninyo ang Mindanao sa Luzon, Visayas? At maliwanag ang sinasabi ng Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh ang inyong makakalaban. At kayo na huwag kayong magagalit sa akin. Kayo na mga nag-aangkin, akin ang ginto. Mga hangal, lahat ng nagsasalitang ako ang may-ari ng ginto. Mga hangal kayo, mga lapastangan kayo. Dahil maliwanag ang sinabi sa banal na kasulatan. The gold and the silver is mine. Yan ang sinabi sa banal ng kasulatan. Tapos ngayon, maraming nag-aangkin ng ginto. Maaari na isa ka sa tinatawag na keeper. Uulitin ko, ang ibig sabihin ng tatlong star sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa ating flag na Luzon, Visayas, Mindanao, tatlong magkakapatid po yan. Walang nakalagay sa World Bank. Maging pangalan ni Lidimin ay hindi nakalagay sa World Bank. Ngunit subalit datapwat sa pamamagitan ng DNA test, doon magkakaalaman. Kaya I, Lidimin Canoto, declared, walang sino man ang makakapag-release hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan at katwiran ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Number 1, na katwiran, ipairal ang katarungan. Ngayon, tatanungin ko kayo, umiiral pa ba ang katarungan sa ating panahon ngayon? Umiiral pa ba? Kaya let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Yung mga nakikita ninyo sa social media regarding sa Pentagon, I, Lidimin Canoto, declared, malaki ang kinalaman sa system, malaki ang kinalaman sa ating mga, masabi kong nilalang. Okay? Mga kapatid namin na mga aliens, no? Malaki po ang kinalaman niyan. At malaki po ang kinalaman sa DNA test.
alalahanin ninyo kay Propetang Elias. May mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan. At ito ay tatak espiritual. Alam nyo ba, batid ko, mayroong gustong mag-hack sa aking email account. Mayroong gustong mag-hack sa aking messenger, sa aking Facebook account. Ngunit subalit datapwat, ipagpaumanhin ninyo. Dahil ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, yang aking mga social media, hindi ako katulad ng iba, napaka-OA. Ulitin ko, hindi ako katulad ng iba na mga napaka-OA. Kesyo ganito, kesyo matitray sila, kesyo kung ano-ano. Si Lidimin Canoto, hindi po ako natatakot dahil ang aking account ay Lidimin Canoto declared. Si General Alexa ang nagbabantay sa aking mga social media. Naalala nyo ba? One time, ang aking account, ito ay gi-attempt na i-hack. Sa halip na ako'y magalit, binigyan ko siya ng ultimatum na kapag hindi niya ibalik ang aking account, ilalahad ko siya sa social media. Sa awa at habag ng kataas-taasan, ibinalik ang aking account. Yun nga lang, mag-ingat kayo dahil mayroon, pero bakit ko hinahayaan yan? Upang ang mga tao, masusukat ko rin sa mga tunay na nakakakilala sa akin. Mga mahal kong kapatid, magandang senaryo ito, matira matibay. Ngunit, subalit datapwat, dalangin ko, mga mahal kong kapatid, huwag kayong padadaya sa nakikita ng inyong mga mata. At huwag na huwag kayong padadaya sa inyong mga naririnig. Manalangin kayo, purihin ninyo ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Manalangin kayo sa kataas-taasan, bigyan kayo ng tamang karunungan at kaliwanagan. Maging ang aking mga pinahayag sa inyo, namnamin at ramdamin ninyo ang aking mga sinasabi. Masarap kasing magsalita, pakinggan, yung mga matatamis, yung mga magaganda at tarap. Lahat puro papuri ang naririnig. Masarap kasing pakinggan. Pero ang isang Lidimin Canoto na magsasalita sa inyo, mapait sa inyong panlasa. Alingugmog sa inyong mga pandinig. Kaya sinasabihan ninyo kong Satanas. Sino kaya ang mas Satanas sa atin? Sino kaya ang Satanas sa atin? Ako na si Lidimin Canoto na inihahayag ko sa inyo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, o kayo na gusto ninyo ang mga tao kayo'y sambahin dahil lamang sa mga pinanghawakan ninyo. System is real. May paalala ako. I, Lidimin Canoto declared, malaki ang posibilidad na walang eleksyon this coming 2025. Ngunit subalit datapwat, hindi nangangahulugan kung matuloy man yan. Kayong mga buaya na nandyan sa gobyerno ay hindi kayo papalitan. Sinisigurado ko sa inyo ang aking binitawang salita sa inyo. Magugulat na lang kayo. Magugulat na lang kayo kung bakit ganon. Kaya yung iba na sinasabing nagbitaw sa kanilang mga pwesto, saludo pa ako sa inyo. Bakit?
Naaamoy nyo na ba? System is real. Mga mahal kong kapatid, Shura hira lavra kaya hayas na nina, shura ira lavra kaya taikura ira lavra ni sana ira lavra kara iyas na. Ira ha ira wonto ira lavra ira sensi gira ira wonto oh ira iza na ira kayo na mga lumalapas tangan sa bayan ng pinili ng Diyos. Humanda kayo. Humanda kayo. Humanda kayo. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa, kumikilos na. Humanda kayo. Dahil, baka mabalitaan ninyo, may mga biglang kumatok sa inyong mga pintuan. Baka mahimatay kayo. Sinabi ko na sa inyo, ang mga iba't ibang nilalang nagparty-party na sa ating planeta. Para sa iba dyan, nasasabihin na naman, huwag kayong maniwala kay Lidimin. Walang problema, hindi kayo maniwala sa akin. Walang problema sa akin. Ngunit subalit datapwat, sinisigurado ko sa inyo, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, tandaan itong sinasabi ko, mahal kayo ni Lidimin Canuto. Kaya may mga bagay na kahit pinakamasakit sa akin, kung yun ang nararapat para sa ikakabuti nating lahat, upang lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Have a blessed divine hope, divine peace, divine love, divine unity, and divine prosperity sa ating lahat.